Medyo bad news itong pag-usapan natin, yung kalagayan ni PRRD sa The Hague, Netherlands, na mismong umalma ang Vice President VP Sara Duterte sa ginawang aksyon ng Philippine government. Ito, title, PRRD does not need you. Directed to the Philippine government, specifically the President. Our family, my father does not need you. Sabi niya sa PBBM admin. Vice President Sara Duterte on Wednesday accused the government of abusing consular functions after officials reportedly visited former President Rodrigo Duterte in detention at the International Criminal Court under the guise of a welfare check. Since March, ilang buwan na, ngayon lang sila magbisita to check the welfare of Tatay Digong. Galing. In a statement, Duterte said the visit placed her father's safety at risk and claimed the move was ordered by President Ferdinand Marcos Jr. Nalalagay sa kalaalanganin ang kalagayan ni PRRD dahil sa ginawang ito ng consular office na hindi naman gagalaw ang consular office kung walang utos galing dito sa Pilipinas. Ito ang official statement ng Vice President. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visits. Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted PRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and his safety in imminent danger. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to President Rodrigo Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting welfare check. These are nothing but orders of President Marcos, disguised as consular functions, as we strongly object to such visits. FPRRD does not need you. Our family will take care of him. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world, detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Okay? So, kung ako ang member ng Duterte family, yung biglang pagbisita ng consular employees
sa aking ama, kung ako anak, ano, ay talagang aalma ako. Kasi, sino ba ang nagpadala kay PRRD doon sa Dihig? Di ba itong gobyernong ito? Magtitiwala pa ba ako sa gobyernong ito? Never. Kaya naiintindihan ko itong si VP Sara na umalma. Kasi kung ako, tatay ko yang nakakulong, pinakulong ng gobyernong ito, I do not need your visit. Consular office. Eh paano kung anong gagawin nila doon sa aking tatay? Di ba? Very basic. Welfare check. Come on. Kung may malasakit kayo sa dating presidente, in the first place, huwag nyo sanang pinadala doon sa Dihig. Kung may kasalanan siya, buhay na buhay ang ating justice system, buhay na buhay ang ating mga korte, dito sana nyo siya nilitis, dito nyo sana ipinakulong, okay lang yun sa akin, ha. Sa nakakaraming Pilipino na nagmamahal ka, yung pagdala doon is talagang hindi katanggap-tanggap. Lalo na ngayon, yung balita, may dementia na siya. Wala na, yung memory niya fading away. Dahil nga, 80 plus, 80, mag-81 na siya. Stress, loneliness, talagang apektado ang kanyang health. Tapos, bisitahin pa ninyo without, di ba, family members. Sino bang nandong family members? Si Kitty ba? Plus, I think si Congressman Omar Duterte. Nandun. Di ba very basic? Magpaalam lang sana ang Philippine government. Magpaalam sa pamilya. Di pa, hindi nagpaalam. Nakakaano? Paano ito nalaman ni Vice President? May nag-report sa kanya na taga Malacanang. Nakita nila siguro, report ng Philippine Embassy na nagbisita sila kay PRRD. What's for? Anong may tutulong ng consular office kay PRRD? Meron ba? Huwag na lang. Pabayaan nyo na lang ang family members ang magbisita. Pabayaan nyo na lang ang mga nagmamahal na OFWs natin na magbisita doon kahit hindi sila makapasok. Yun ang kailangan ng mga Duterte, hindi yung bisita from his administration. Sana walang mangyari sa dating Pangulong Duterte sa mga pagbisibisita nila. Title, may sense pa si Robin. Pahayag ito ni Atty. Rowena Guanzon, paghanga niya kay Senator Robin Padilla na tingin ng karamihan kulang sa kalaman, walang pinag-aralan, minamaliit sa Senado. Kaya lang sa isyong ito, mas sense o may ibubuga, may laman ang sinasabi kumpara sa isang senador na akala natin marunong, magaling, kaya lang lumalabas ngayon palpak. So, nagbigay ng reaction si dating COA COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon matapos ang privilege speech ni Senator Robin Padilla sa gitna ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law. Ayon kay Guanzon, mahahalata mo talagang may mali. Mali na sa sistema kapag si Senator Rubin ay mas may sense pa ang sinasabi kumpara sa mga kasamahan niya na akala natin ay mahuhusay sana sa loob. Yan ang akusasyon kay Senator Robin Padilla nung nanalo siya na anong magagawa ng Robin na yan? Number 1 pa naman. Kaya lang, hindi, yun nga, mababa ang kanyang kalidad. Kung academic o whatever background, parehas lang sila ni Senator Lito Lapid. Kaya lang, ito ngayon, agree ako na may laman
ang sinasabi ni Senator Padilla kumpara dito sa kasama niya, lalo na si Senator Erwin Tulfo. Mariing tinutulan ni Padilla ang linya ni Tulfo at ipinaalala sa Senado na sila mismo ang gumagawa ng batas, kaya nararapat lamang na sundin nila ito. Mga senador tayo, ito na, punchline ba? Parang sampal sa mukha. Saludo ako kay Senator Robin Padilla sa tapang niya. Mga senador tayo, gumagawa po tayo ng batas. Ang batas, kailangang sundin natin tayo mismo. Correct! Anong klaseng senador ka na ikaw, lawmaker ka, binutuhan ka ng ilang milyon Pilipinos, tapos sasabihin mo, sometimes we must bend the law. Wala na yun. Out of nowhere na ano. So, nanawagan ang isang Supreme Court, retired Supreme Court Justice, Justice Noel Tiham, na I suggest Senator Tulfo should retract his deplorable statement and apologize for the good of the Senate. So ano, mag-apologize ba siya? I don't think so. Kasi nagrason na siya na anong sabi niya? Gusto ko lang namang maibalik yung yung value of goods o yung basta ibalik kasi yung daw ang panawagan sa EDSA. Ang daming rally. Ilang rally noong September 21? May EDSA, may Luneta, may Camp Aguinaldo, may Liwasang Bonifacio. Ang pinakinggan lang niya, yun lang nasa EDSA, ibalik ang nakaw na yaman. Yes! Ibalik. Why not? Sino bang ayaw? Kaya lang, ibalik sa tamang paaraan. Hindi yung ibalik na baliwalain mo ang batas. Paano ibalik ang nakaw na yaman? Sundin ang proseso. Kasuhan mo sila sa korte. Pag nandyan na, due process, ma-freeze ba yun? Ma-freeze. I-freeze ang mga assets. Not unless kung voluntary na i-surrender nila ang kanilang mga ari-arian. Voluntary, okay. Kaya lang, everyone is considered innocent until proven guilty by a competent court. That is democracy. Ito, nagugat ang issue dahil sa Witness Protection Program. Nang iginigiit ni Senator Marcoleta, hindi nakalagay sa batas para sa isang nag-a-apply na sa Witness Protection Program, walang requirement na ibalik mo yung mga nakaw na yaman. Wala yun. Susunod na lang. Ang iginigiit ni Secretary Remulla na yes, wala sa batas. Kailan pwede nating i-amend ang batas? Pwede nating baguhin. Yun na nga. So parehas ang line of thinking ni Secretary Remulla at itong si Senator Tulfo. Kaya is it right, Mr. Secretary, that we need to bend the law sometimes? Yes, sir. Wow. Ang galing ng Secretary of Justice natin. Bend the law. Ano na lang ang epekto nito sa sangkatawan? Baka sasabihin na, yes, sabi ng senador, paminsan-minsan, we bend the law. Pwede. Magnakaw tayo. Bending the law sometimes kasi gutom ako eh. Pwede ba yun? May rason ng pobreng kababayan natin na gutom ako. Alam na, pabayaan ko ang sarili ko na mamamatay sa gutom kaya nagnakaw ako ng pagkain. Pwede ba yun? Hindi pwede kasi malilit lang na tao kayo. Pwede lang kung kami dito sa Senado. Pwede lang kung kami, SOG, pwede mabend the law. Ang galing.